Sa gitna ng katahimikan ng disyerto sa New Mexico, may isang trailer na ordinaryo sa paningin, ngunit sa loob nito, isang nakakakilabot na pangyayari. Hindi ito basta kwento ng pagpatay. Ito ay kwento ng halimaw na naglaro sa katawan at kaluluwa ng mga babae, isang taong tinawag ng mga eksperto bilang ang serial killer. May mga kadena sa dingding, mga kagamitang pang-torture, at isang boses na malamig na parang kamatayan, boses ng lalaking nagngangalang David Parker Ray, at ang lugar na kanyang ginawa, tinawag niyang The Toy Box. Trailer ay isang itim na gynecological chair, ang sentro ng kanyang impyerno. Sa itaas nito, may mga kadena, pulis, at bakal na pambitin ng mga biktima. Sa paligid naman, mga instrumentong parang mula sa bangungot, martilyo, kutsilyo, at mga sexual na gamit na nilagyan ng pako at kawad. At sa mga pader, may mga checklist kung paano hawakan ng isang bihag, parang manual ng isang serial torturer. May mga larawan ng mga babaeng umiiyak at tape recorder kung saan maririnig ang malamig na boses ni David. "Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it." Ito ang tape na pinapakinggan ng bawat babae bago magsimula ang kanilang torture. Isang paraan para iparamdam na wala na silang pag-asa. Sa labas, isa siyang mechanic sa New Mexico State Parks. Tahimik, magalang, at kinikilalang empleyado ng taon. Ngunit sa loob ng kanyang isip, isa siyang psychopathic sexual sadist. Taong nagkakaroon ng kaligayahan sa pagdudulot ng sakit. Simula pa lang ng pagkabata, palatandaan na ang kanyang kadiliman. Lumaki siya sa abusadong tahanan. Ang kanyang ama, marahas at walang malasakit. Madalas siyang paglaruan ng mga kaklase at doon unti-unti siyang nabighani sa pornografiya, BDSM at pagpatay. Isang halimaw na pinalaki ng puot at pagkakait ng pagmamahal. Inilalagay siya sa Hindi iisang babae lamang ang dumanas ng impyernong iyon. Tinatayang mahigit 50 kababaihan ang pinahirapan, pinatay, o tuluyang nawala. Karamihan ay prostitutes o runaway girls, mga taong hindi agad hahanapin ng lipunan. Sa loob ng toy box, sila'y ginagapos, tinatali, at minsan pinapaniwalaang baka palayain kung susunod. Ngunit ang katotohanan, walang sino mang ligtas. Si David ay may mga kasabwat, Cindy Handy, ang kanyang kasintahan na tumutulong sa torture, at Jessie Ray, sariling anak ni David, na minsang nangakit ng biktima sa bar. Minsan, ginamit ni David ang kanyang badge at kumpletong uniforme ng pulis para makuha ang tiwala ng mga babae, hanggang sa mahuli, mapusakal, at ikadena sa dilim. Ngunit isang araw, lumaban ang isang biktima. Habang abala si Cindy Handy sa pag-aayos, nasunggaban ni Cynthia ang isang susi at naitakas ang sarili. Lumabas siya ng bahay, sugatan at hubad, humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Doon natapos ang 40 taong pagtakas ni David Parker Ray sa hustisya. Nang magsagawa ng raid ang pulisya, tumambad ang lahat ng ebidensya, mga videotape, mga litrato, at mga gamit sa torture. Mayroon pa siyang hand-drawn treasure map ng lugar kung saan umano niya itinapon ang mga katawan. Ngunit kahit ilang beses silang nagsagawa ng search, walang nahanap na bangkay. Nahuli si David Parker Ray at si Cindy Handy. Ang depensa nila, consensual daw ang lahat. Ngunit malinaw sa testimonya ni Cynthia Vigil
at sa mga natuklasan ng pulisya na ito ay kabaliwan. Sa huli, hinatulan si David ng mahigit 200 taon na pagkakakulong, ngunit namatay siya sa atake sa puso ilang buwan lamang matapos hatulan. Hindi man lang umabot ng 1 taon sa kulungan. Walang nahanap na katawan ng ibang biktima. At hanggang ngayon, pinaniniwalaang marami pa siyang pinaslang na hindi kailanman natagpuan. Si David Parker Ray ay hindi lang isang mamamatay. Isa siyang maingat, mapanlinlang, at matalinong halimaw. Habang abala sa trabaho bilang modelong empleyado, sa gabi naman ay nagiging demonyo ng mga kababaihan. Walang habag, walang damdamin, at walang pagsisisi. Sabi nga ng isang investigator, inilalagay siya sa pinakakarumaldumal na kategorya ng mga sa mundong puno ng misteryo, ang katotohanan lang ang tunay na takot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod na kaso. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at mag-ingat palagi.